Code International brought CMD to the Philippine territory. With mission to impart basic knowledge to people about the aspects of keeping good health through mineral supplementation, Health Code International proudly presents Living Beyond the Ordinary. Anchored by Head Nutritional Advisory Board, Dr. Lilibeth Bartolomeo Campa, MD. Ito po si Dr. Lilibeth Bartolomeo Campo, Nutrition Health Consultant ng Health Code International. Ito po ang sole distributor ng produktong CMD, Concentrated Mineral Drops. Mayroon po tayong bagong programa, ang Living Beyond the Ordinary. Layunin po ng programang ito ang iparating sa lahat ng sulok ng Pilipinas ang kahalagahan ng produktong CMD. Pangalawa, upang bigyan ng wastong impormasyon ng lahat ng Pilipino ukol sa ating mga kalusugan at mga karamdaman. Sapagkat marami na sa atin ngayon ang nakararanas ng maraming karamdaman, karamihan nito malala na, katulad ng diabetes, high blood, stroke, atake sa puso, cancer, at marami pang iba. Subalit hindi nabibigyan ng wastong lunas. Sapagkat naniniwala kaming mga doktor na sa bawat sakit o simptomas ay may katapat na gamot. Subalit kung ating susuriin na napakadali lang pala upang unawaan kung saan nanggagaling ang mga sakit na ito, mas madali nating malulunasan ang mga karamdaman ito. Ayon sa mga teorya kung saan nagmula ang mundo at ng mga naunang nilalang o mikroorganismo, nagsimula daw lahat ng ito sa pamamagitan ng pagtipon-tipon ng iba't ibang mga elemento. Pagkaraan ng maraming panahon, unti-unting nabuo ang tinatawag natin ngayong mundo. Ayon din sa Biblia, ang sabi, tayong mga tao ay nanggaling sa alabok o lupa. At pagdating ng panahon, tayo'y unti-unting babalik din sa alabok. Ang komposisyon ng alabok na iyan ay mga elemento, mga mineral. Kaya kung susuriin natin, ang komposisyon ng ating katawan ay mga mineral. Ang puso natin hindi titibok kung walang mineral. Ang ating mga laman hindi makakagalaw kung walang mineral. Ang mga buto natin kaya lamang matibay dahil sa mga mineral. Pati ang kuryente ng ating katawan pamamagitan lamang ng mga mineral. Sa kabuuan, mula ulo hanggang talampakan, mineral ang ginagamit natin upang mapanatiling buhay ang ating katawan. Sa lupa, kung saan tayo nagtatanim ng ating mga ikinabubuhay tulad ng mga gulay, prutas, palay at iba pa, dito sila humihigop ng sustansya, ng mga mineral. Kaya kung anong mineral na nasa lupa, ay siya ring mga mahahalagang mineral na ginagamit ng ating katawan upang tayo ay mabuhay. Subalit, dumating ang panahon kung saan nag-umpisa ng maubos ang mineral sa ating kalupaan. Una, sa pag-agos ng tubig papunta sa dagat, dala-dala ng tubig ang mga mineral sa ating kabundukan patungo sa karagatan. Kapag ito ay sumingaw at napadpad sa langit, hindi niya dala ang mga mineral. Ang bumabagsak ay pawang tubig lamang, kaya't hindi na ibabalik ang mga mineral na ito sa lupa. Pangalawa,
dahil na rin sa walang pakundangang pang-aabuso sa ating lupa, sa paggamit ng mga kemikal, ng mga pestisidyo sa pagtatanim, hindi na naibabalik ang yaman sa lupa. Ang kinahihinatnan, isang lupang tuyot, madaling gumuho at wala ng sustansya at yaman. Kaya ayon sa US Senate Document 264 noong 1936, napag-alaman na halos lahat na ng kinakain natin sa panahong ito, tulad ng kanin, mga gulay at prutas, karne at gatas, ay wala ng sustansya kahit gaano pa karami ang kainin dito. Kaya't karamihan sa atin, kahit katatapos palang kumain, ay nakakaramdam ng gutom sa maikling panahon. Ang solusyon ng mga magsasaka ang paggamit ng abono, ang NPK, nitrogen, phosphorus, at potassium. Dahil sa halos mga elemento lamang ng abono ang laman ng ating mga kinakain araw-araw, nagkukulang na ang ating dating mga katawan sa mga mineral. Kaya ayon kay Dr. Linus Paulding, lahat daw ng ating mga karamdaman o sakit ay nanggagaling lamang sa kakulangan ng mga mineral. Katulad ng goiter. Sabi nila, kakulangan lang daw sa iodine, kaya kailangan gumamit ng iodized salt o kumain ng mga lamang dagat na mayaman sa iodine. Ang osteoporosis o pagnipis ng ating mga buto, kakulangan lang daw sa calcium, kaya uminom daw ng gatas na mayaman sa calcium. Sa anemia o kakulangan sa dugo, kakulangan lang daw ito ng iron, kaya uminom daw tayo ng ferrous sulfate. Ang calcium, iodine at iron ay pawang mga mineral lamang na nagkulang sa ating mga kinakain araw-araw, kaya lumabas ang ating mga sakit na ito. Ang solusyon, dapat maibalik lahat ng mga nagkukulang na mineral na ito sa ating katawan sa pamamagitan ng pagpatak ng CMD sa ating inumin araw-araw upang maibalik ang wastong kalusugan. Sa katunayan, kada segundo ng ating buhay, ang katawan ay gumagamit ng mineral. Lahat ng nabubuhay ay nangangailangan ng mga mineral. Isang halimbawa ng kakulangan ng mineral ay ang osteoarthritis. Sa pagitan ng ating mga buto sa ating tuhod ay ang malambot na buto o cartilage. Ito ay nagsisilbing proteksyon o shock absorber upang hindi magumpugan ang dalawang matigas na buto. Sa pagitan nila ay may joint fluid na nagsisilbing langis upang madulas ang galaw ng mga buto. Dahil sa madalas na paggalaw at paggamit sa mga ito, dumarating ang panahon na ito ay nauupod. Ang resulta, naguumpugan ang matitigas na buto na walang proteksyon hanggang ito ay maaaring mamaga at sumakit. Katulad sa mga nangyari sa isang pasyenteng ito. Nagtiis ng pamamaga at pagkirot ng kanyang mga paa ng 4 na taon. Nagpagamot at pinainom ng iba't ibang klase ng gamot. Subalit, pabalik-balik ang pamamaga. Sa pamamagitan lamang ng paghaplos at pag-inom ng CMD, unti-unting naibalik ang dating kalusugan ng mga kasukasuan at nawala ang pamamaga ng tuluyan. Ito ay ilan lamang sa mga kabutihang na idudulot ng mga minerals sa ating katawan. Iniimbitahan ko po kayong lahat na subaybayan ang programang ito, Living Beyond the Ordinary. Magsisilbing gabay natin sa araw-araw
tungo sa tamang pangangalaga sa ating kalusugan upang tayo'y mamumuhay sa katiwasayan na malayo sa sakit at mga karamdaman. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Lilibeth Bartolome Ocampo, nagsasabi, maraming salamat.